This portion is brought to you by Tatak Excellence. Yan ang magaling! Living a healthy life is the best foot forward nowadays. And an option for that is going after free-range chickens. Ano nga ba ang kailangan tandaan upang magkaroon ng matagumpay na free-range chicken farm? Let's all find out! Para sa housing ng ating mga free-range chickens, kailangang patag ang area kung saan itatayo ang bahay. Kinakailangan din na shaded ang lugar upang makabawas ito sa init ng panahon. Dapat elevated ang housing para mabigyan ng sapat na hangin ang bawat manok sa loob ng bahay. Gumamit ng materyales na available sa inyong lugar tulad ng pawid at kawayan. Siguraduhing malapit din ito sa source ng tubig upang mas mapadali ang maintenance ng kulungan. Dapat ding iwasan ang stress sa ating mga manok na dulot ng ingay sa kalsada. Kaya importante na malayo sa kalsada ang mga kulungan. For the dimensions of your chicken housing, for 100 heads, the approximate size is 100 square meters. The housing must have an ample amount of space or allowance to avoid chickens from overcrowding and suffering from heat stroke. Magtalaga rin ng 1 metro na kwadradong galaan. Lagyan ng bakod ang galaan. Para sa mga bagong silang na mga sisiw, maaring ma-incubate ang mga ito gamit ang gas brooder, charcoal brooder at incandescent bulb brooder. Ang pag-i-incubate ng mga sisiw ay ginagawa sa unang araw ng kanilang hatching hanggang sa 15 to 20 days old ang mga ito. Artificial incubators are used at night and also at dawn. Maaari rin itong gamitin tuwing may bagyo o malamig ang panahon upang mapanatiling mainit ang katawan ng mga sisiw. Ang incubation period nito ay 21 days. Madali lang ang pagpapakain sa mga free-range chickens. Hindi ito komplikadong proseso. Ang oras ng pakain sa mga manok ay umaga at hapon. Huwag kakalimutan na importante ang tubig sa mga chicken, lalo na kung mainit ang panahon. Importante ang tamang ratio ng feeders at drinkers para mabigyan ng sapat na pagkain at tubig ang bawat manok. Ang isang feeder is capable of feeding 20 to 25 chicks. Ang isang drinker that is equal to 1/2 gallon can provide water to 10 chicks habang ang 1 gallon naman ay para sa 15 to 20 chicks. Once they reach maturity, the feeder remains the same but the water dispenser changes. For chickens, planganita is used. Ito ay may harang upang ma-prevent ang paglangoy ng mga manok sa kanilang inuman. Tandaan din na may tamang feeds para sa mga sisiw at sa bawat edad na mga ito. Para sa mga 1 to 21 days old, pinapakain sila ng chick booster. Para sa may edad na 21 to 49 days, chick starter ang para sa kanila. At para sa mature age of 50 to 84 days, broiler finish o mais ang pinapakain sa kanila. Ang tamang pagsunod sa nakasaad na feeds ay nakatutulong sa maganda at mabilis na paglaki ng ating mga free-range chickens. Para naman sa maayos na maintenance ng kulungan, gumamit ng mga materyales na makikita sa inyong bakuran. Para sa odor-free na sahig na manukan, gumamit ng ipa o carbonized rice hull, dayami, kusot at buhangin sa ilalim ng kulungan. Ginagamit din ang earthworm manure para matanggal ang amoy sa sahig ng kulungan. Binababad ang manure sa tubig na may kasamang muscovado sugar at darak for 24 hours. Dahil dito, dumadami ang microorganisms ng earthworm manure na nagsisilbing deodorizer upang pugsain ang amoy mula sa dumi ng mga manok. Palaging bantayan ang kulungan. Kailangang iwasan ang pagkapal ng dumi na nasa sahig upang hindi mag-build up ang amoy at langaw na maaaring magdulot ng sakit. Para naman sa kalusugan ng free-range chickens, gumamit ng iba't ibang gulay at halamang gamot para sa mga pangkaraniwang sakit. Ang sili at bawang ay nagsisilbing antibiotic para sa mga manok. Oregano para sa mga respiratory problems. Ipil-ipil para sa natural na pagpurga. At lemongrass bilang detoxification agent.
Para naman sa pagbabakuna ng ating mga manok, advisable na alamin muna ang peste na mayroon sa inyong lugar. Provide a daily record sa farm upang mabantayan ang kondisyon ng inyong mga alaga. Magiging madali para sa veterinaryo at tagapamahala na matukoy kung may problema sa farm. Ang bawat kulungan din ay kinakailangan ng footwell para maiwasan ang mga unsuspected germs and viruses na dala ng tao galing sa labas. Para sa mga sasakyan, meron din dapat wheel bath located sa gate ng farm. Pinaghalong Zonrox at tubig ang nilalagay sa foot and wheel bath. Madali lang ang pag-aalaga ng mga free-range chickens, lalo na kung may available resources ka sa iyong lugar. Just remember the rule of thumb sa pag-aalaga ng free-range chickens. Keep everything clean and natural. This portion was brought to you by Tatak Excellence. Yan ang magaling! Walang gana? Posible mangyari. Sa 5 kutsarita ng biig protina sa bawat 1 kilo para sa biig. 3 hanggang 4 na kutsarita para naman sa inahin. Siguradong baboy ay biig sa katawan, biig pa sa kalusugan. Ang Big Protina ay isang feed powder supplement na naglalaman ng mataas na level ng protina na magpapaganang kumain sa ating mga alagang biig at inahin. Big Protina, swak na swak sa ating mga sumususo at winaloy na biig, pati na rin sa mga lactating na inahin. Biig Protina, biig sa katawan, biig sa kalusugan. We all know that we're producing athletes, hindi yung table food ng mga manok. So, yung health is very important sa kanila. Nakilala kami sa farm management. As you can see yung farm, it's very clean, well kept. Yung program namin sa mga medication namin, vaccination is very, very important. Nag-pay off na yung mga ginamit namin ng mga tulong ng Excellence, yung mga medications nila. Fortunately, we came across the Excellence products. Maganda po ang naging resulta pagdating po sa health ng aming mga pinalalaking panabong. Very important po ang health at dyan po nagkakatalo pagdating po sa laban. Dapat you have to have quality at good healthy chickens. Up next, there's nothing to hide as Pamora Farm reveals its story on how they became successful in the field of free-range chickens. Keeping free-range chickens natural while battling viruses is no difficult task with the help of the Coryza vaccine.